Nag-order ng kape sa isang restaurant sa Makati pagkatapos ng pagod na araw sa trabaho. Natanggap ni Ana Reyes ang mensahe mula sa biyenan. Pagkatapos ng trabaho, diretso ka narito sa amin. Kailangan mong hugasan ang lahat ng sahig bago dumating ang mga bisita. Kung hindi, itatapon kita parang basura. Natulala siya sa kabastusan, ibinaba ang telepono at ngumiti ng tahimik. Hindi pa alam ngang biyenan na kahapon lang, ginawa ni Ana ang isang bagay na matagal niyang pinag-isipan. Ngunit isa-isahin muna natin ang lahat. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy sa aming kwento, mangyari pong ipaalam sa amin kung saan kayo nakatira, Maynila, Cebu, Davao, o saan man sa ating magandang bansa upang mas makilala namin ang aming nga tagapakinig. Salamat at sana ay ma-enjoy ninyo ang kwentong ito. Inilagay ng waitress sa harap niya ang mainit na tasang kapeng barako na may gatas at nagpasalamat si Ana sa isang ngiti. Bahagya pa ring nanginginig ang kanyang kamay, hindi sa takot sa susunod na utos ng biyenang si Lourdes Bernardo, kundi sa halos hindi mapigilan na tawa. Binasa niya muli ang mensahe, sinatamasa ang bawat salita, itatapon parang basura, palagi na lang, elegante at mapanghiya. Ang 3 taon, kanyang buhay, ay naging walang katapusang serye nga ganitong utos. Naniniwala ang biyenan na dahil nag-asawa si Ana kay Romel, ang kanyang mahal na anak, obligado na siyang magsilbi sa buong pamilya. Hugasan ang sahig, magluto ng hapunan para sa 10 tao, alagaan ang pamangkin ng asawa, ihatid ang biyenan sa doktor, sa palengke, sa mga kaibigan. Lahat ito ay bukod pa sa sarili niyang trabaho bilang project manager sa isang advertising agency sa Ortigas. Hindi ka nagtatrabaho tulad ng aking Romel, lagi na lang sinasabi ni Lourdes. Ang trabaho mo ay basta-basta lang. Ang tunay na para sa pamilya ay dala ng aking anak. Ang katotohanan na halos makasintanda ang kita ni Ana at ng kanyang asawang inhinyero ay pinipiling hindi pansinin ng biyenan, tulad ng katotohanan na ang malaking bahagi ng pamilyang budget ay si Ana ang gumagastos para sa pangangailangan ng tahanan, habang ginagastos ni Romel ang pera sa kanyang libangan. Humigop si Ana ng kape at sandaling lumubok sa komportableng upuan ng restaurant. Mainit at maaliwalas ang loob, may banayat na musika, at sa labas ay ambon-ambon na ulan. Isang gabi ng pahinga pagkatapos ng presentasyon na napakagaling na pumunta. Nasiyahan ang kliyente, nanggako ngang bonus ang boss. Magandang araw, napakagandang araw, at magiging mas maganda pa ito kung hindi lamang dahil sa mensaheng iyon. Muling nag-vibrate ang telepono. Bingi ka ba? Hinihintay na kita. Darating na ang mga bisita sa alas 7 at maruming-marumi ang sahig. Sinabi ni Romel na magiging libre ka alas 6, kaya sapat pa ang oras. Ngumiti si Ana. Siyempre. Nagulat si Romel sa nanay tungkol sa kanyang schedule. Palagi siyang ganun, isang anak na hindi makapagsabi ng hindi sa ina. Iyon mismo ang dahilan kung bakit unti-unti na ngunit tiyak na nababagsak ang kanilang kasal. Nag-type siya ng sagot. Lourdes, nanay, may sarili akong plano ngayong gabi, hindi ako makakadating. Dumating ang sagot ng mabilis. Anong plano? Obligasyon mong tulungan ang pamilya o talaga bang walang hiyang tao ka? Alam ko na hindi ka nagpapasalamat. Nagtatrabaho ng husto si Romel at hindi ka man lang makapahugasan ng sahig. Pumunta ka agad. Kung hindi, tatawagan ko si Romel at sasabihan ko siya kung anong klaseng asawa ka. Dati, nagdudulot ng panik sa kanya ang ganitong mensahe. Iniwan niya ang lahat at nagmamadaling pumunta upang tuparin ang susunod na kapritsyong biyenan. Natatakot sa eskandalo, natatakot na makatayo si Romel sa panig ng ina, natatakot na masira ang pamilya. Ngunit kahapon, nakbaho ang isang bakay. Kahapon, binuksan na niya ang kanyang mata. Nangyari ito sa isang regular na pagbisita sa biyenan. Tinawag siya ni Lourdes ng umano ay para sa tsaa, ngunit pagdating ni Ana, lumabas na kailangan niyang ayusin ang buong maliwanag na kamaruang may mga damit, ilabas ang lumang gamit,
at samahan pa nito ang paglilinis ng mga bintana. Tahimik na ginawa ni Ana ang lahat ng hinihingi, habang nakaupo naman sa sofa ang biyenan at ininom ang tsaa kasama ang kaibigan nitong si Felicitas at malakas na pinag-usapan kung anong klase na ang mangga manugang ngayon. Tamad, palalong lahat, hindi tulad nung araw namin, itong si Ana ko, sabi ni Lourdes habang tumingin sa direksyon niya, nagtatrabaho daw, pero para saan, hindi marunong magluto, hindi maingat sa bahay. Si Romel ko ay nahihirapan sa kanya. Sinasabi ko sa kanya, "Anak, bakit mo pa siya tinitiyaga? Makipag-iwalay ka na, mahanap ka ng mas magaling." Pero mabait ang anak ko, nagtitiis. Natulala si Ana, hakwak pa ang basahan, nakatingin sa kanyang sariling refleksyon sa sariwang nilinis na bintana, pagod na mukha, patay na tingin. Kailan pa siya naging ganito? 3 taon na ang nakalipas, siya ay isang kumpiyansang babae na nakakaalam ng kanyang sariling halaga. Ngayon, hindi pa siya nagbibigay na apo, nagpatuloy si Lourdes. Sabi niya mas mahalaga ang karera. Anong karera? Papeles-papeles lang. Ang babae ay dapat maganak, hindi magtatrabaho sa opisina. May nagpalipat-lipat sa loob ni Ana. Marahil ito na ang huling patak, o marahil ay sobra-sobra na lang ang naipong sakit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basahan, hinubat ang guwantes, at lumakat patungo sa pintuan. Saan ka pupunta? Gali na tanong ni Lourdes. Hindi pa tapos ang mabintana. Uwi na po ako, mahinahon na sagot ni Ana habang nilalagyan ng jacket. Hindi kita pinapayagan. Uwi. Hindi pwede yan. Lumingon si Ana at pinagmasdan ang biyenan ng matagal. Maingat, Lourdes po, hindi kayo ang aking amo o Panginoon. Malaya akong tao at sarili ko ang magpapasya kung ano ang gagawin ko. Paano mong nasabi yan? Matanda ako sa iyo, ina ako ng iyong asawa. At iyon lang po, putol ni Ana. Ina kayo ni Romel. Hindi kayo ang aking ina. Hindi kayo ang aking boss. Hindi kayo ang may-ari sa akin. Ina lang kayo ng aking asawa at hindi na ako titiis pa sa inyong pagmamaltrato. Lumabas siya nang hindi na naghihintayng sagot. Nanatiling nakabukas ang bibig ni Lourdes at ang kaibigan nitong si Felicitas ay pinanonood ang lahat ng may halong interes at gulat. Sa bahay, unang-una niyang ginawa ang isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan ngunit hindi makapagpasya. Binuksan niya ang laptop at naganap ng apartment na paupahan, isang maliit na unit para sa sarili niya lang, malinis, maliwanag, kung saan walang si Romel at ang kanyang walang katapusang reklamo at walang si Lourdes at ang kanyang mautos. Pagkatapos, gumawa siyang listahan detalyado, maingat ng lahat ng binili niya para sa kanilang apartment ni Romel gamit ang sarili niyang upuan ng sala kanya, mga pinggan kanya, mga kasangkapan sa kusina kanya, telebisyon, washing machine, vacuum cleaner, lahat kanya. Inimbak niya ang lahat ng resibo, lahat ng ebidensya, dahil siya ay isang pedantik na project manager na sanay sa dokumentasyon ng lahat. Pagkatapos, binuksan niya ang kanilang joint bank account at inilipat ang kanyang kalahati sa bagong personal na account, kalahati lang. Hindi siya magnanakaw ngang basta-basta, ngunit hindi rin niya hahayaang mawala ang sa kanya. At sa wakas, sumulat siya kay Romel ng mahabang mensahe, mahinahon, walang iyak, walang akusasyon. Basta't inilahad niya ang makatotohanan. Pagod na siya na maging alipin ng kanyang ina, pagod na siya sa hindi pakikinig niya sa kanyang madamdamin, gusto niyang mahiwalay. Kukuha siyang magamit sa katapusan ng linggo at alis, walang galit sa kanya pero hindi na siya makabubuhay ng ganito. Binasa ni Romel ang mensahe at hindi sumagot. 1 oras lumipas, 2, 3, natulog na si Ana nang dumating ang sagot. Seryoso ka ba? Dahil lang sa nanay, huwag kang pabiro. Kailangan mo lang ng tulog. Magbabago ang isip mo, hindi nagbago ang isip niya. Kinabukasan, nagising si Ana nang may kakaibang gaan ng pakiramdam. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya gustong magbalot ng kumot at magtago mula sa bagong araw, na handa para sa trabaho, uminom ng kape,
at umalis nang hindi man lang nakita si Rommel na natutulog sa kwarto pagkatapos ng gabi-gabing shift. Buong araw siyang nagtrabaho ng may 2 beses na sigla. Ang presentasyon ay kahanga-hanga, pumirma ang kliyente ng kontrata, nagbati ang makatrabaho sa tagumpay. At kinagabihan, nakaupo sa isang maginhawang restaurant habang hawak ang kapeng may gatas, natanggap niya ang mensaheng ito mula sa biyenan at ngumiti. Dahil akala pa rin ni Lourdes na maari siyang utusanin, akala pa rin nitong takbukubo si Ana sa unang pagbato. Hindi pa ito alam na kahapon, ang mapagbigay na manugang ay nagsabi ng tama na. Tinatapos ni Ana ang cup at nagtip NG sago. Lourdes, kahapon ay nagpa-feel na ako NG annulment sa inyong anak, kaya maganap na lang kayo NG bagong katulong. Good luck sa inyong mga bisita. Pinindot niya ang send at pinasilent ang telepono. Hayaan nilang tumawag, sumulat, magbanta, wala siyang pakialam, malaya na siya. Dahan-dahang tinapos ni Ana ang kape niya. Tinatamasa ang bawat sandalingang di inaasahang kalayaang iyon. Patuloy na nagvivibrate ang telepono sa mesa. Una ay bihira, pagkatapos ay madalas na, hindi man siya lumingon sa screen. Hayaan nilang tumawag, hayaan nilang magalit, hayaan nilang maunawaan sa wakas na hindi na siya isang titirang sayaw-sayaw sa kanilang pabor. Dinalan waitress ang bill at nagbayad si Ana ng bukas palad na nagiwan ng malaking tip. Dati, bibilangin niya ang bawat sentimo. Naalala pa rin ang biyenang nagtatawag sa kanya na mapag-aksaya sa tuwing may kaunting labis na gastos. Ngunit ngayon, sarili niyang pera ang pera na ito, kinita ang sariling kahirapan at maari siyang gumamit nito kung paano niya gusto. Paglabas sa restoran, binuksan ni Ana ang tunog ng telepono. 23 hindi nasagot na tawag. 15 mula sa biyenan, 8 mula kay Rommel kasama ang walang katapusang listahan ng mga mensahe. Bawat isa ay mas galit kaysa sa nauna. Nasaan ka? 1 oras na akong nahihintay. Darating na ang mga bisita sa 1 oras at marumi pa rin ang sahig. Kapal ng mukha mo talaga. Pagkatapos isang mensahe mula sa asawa, histerya na si nanay. Anong nangyayari? Ana, hindi ito seryoso. Halika at humingi ng tawad. Alam mo bang ginagawa mong eskandalo ang walang kabuluhang bagay? Tigilan mo na yang drama. Tama si nanay, kailangan mo lang ng pahinga. Halika, tulungan mo siya sa paglilinis. Tapos mag-usap tayo. Ngumiti si Ana, napaka-predictable. 3 taon, isa lang ang pattern. Humihingi ang biyenan, sinusuportahan ni Rommel, sumusunod siya. Isang bilok na hindi niya matatapos na siya ay nakalusot na ngayon. Ang huling mensahe mula kay Lourdes ay dumating 5 minuto na ang nakalipas. Kung hindi ka darating sa loop ng kalahating oras, huwag kang mag-aakala na bahagi ka pang pamilyang ito. Patitigilin ko si Rommel na magfile na annulment at iwanan kang wala ng kahit ano. Nagtipe si Ana na sagot mahinahon, parang nagsusulat na opisyal na liham. Lourdes, kahapon ay sarili ko ang nag-file ng petition for annulment. Alam na ni Rommel. Kinuha ko na ang kalahati ng aming joint account. Ito ay aking legal na karapatan. Lahat ng gamit na binili ko sa sarili kong pera ay kukunin ko sa susunod na mga araw. Hindi na ako magsisilbing libre ninyong katulong. Naway makahanap kayo ng iba para sa paglilinis ng inyong sahig. Ang gumagalang Ana. Pinindot niya ang send at huminga ng malalim. Bahagyang nanginginig ang makamay, ngunit hindi sa takot sa kaluwagan. Sumabog ang telepono sa isang tawag, ilang segundo pagkatapos mabasa ang mensahe. Si Lourdes. Tinanggihan ni Ana ang tawag at binablok ang numero, pagkatapos binablok din si Rommel. Ngayong gabi, hindi siya makikipag-usap sa sinuman. Sa halip, nag-message siya sa kaibigan nitong si Kathy. Libre ka ngayong gabi? Gusto kong ipakdiwang ang simulangang bagong buhay. Dumating ang sagot agad. Oh my God, ginawa mo na ba talaga? 1 oras. Sa Mary Grace Cafe sa Greenbelt. Lalabas na ako ngayon, lahat ay alam ni Kathy.
Siya ang tanging taong nakita kung paano unti-unting naging isang inapi at napigilan na babae ang dating kumpiyansang si Ana. Siya mismo ang nagtanong ng tuwirang buwan na ang nakakaraan, hanggang kailan ka pa magtitiis sa pang-abusong ito. Hindi nun nakahanap ngang sagot si Ana, ngunit kahapon nakatayo sa pintuan ng biyenan at nakinig sa pag-usap nito tungkol sa kanya. Nahanap niya ito sa wakas, hindi na kahit isang segundo pa. Sa Mary Grace Cafe, naghihintay na si Kathy sa isang mesa malapit sa bintana, at nang pumasok si Ana, tumayo agad ang kaibigan at mahigpit na niyakap siya. Ang galing mo, bulong nito, labis na akong ipinagmamalaki ka. Naramdaman ni Ana ang pag-apaw ng damdamin sa kanyang lalamunan. Kailan pa huling nagsabi ng ganyan sa kanya si Rommel? Hindi kailanman. Si Lourdes ito ay hindi mapapalaisipan. Sa trabaho ay pinupuri naman siya, ngunit para sa mga resulta, hindi para sa kanya mismo. Pagod na ako, umamin siya habang umupo. Pagod na ako sa pagiging laging may kasalanan, sa pagingingang patawat sa bawat paglanghap ng hangin. Tumango si Kathy at nagbuhos ng alak sa 2 baso para sa iyong kalayaan at sa pag-aalala mo kung sino ka talaga. Naktas sila na baso at humigop si Ana. Mapait ang alak, may halong lasang seresa, at naalala niya ng biglaan na hindi niya matandaan kung kailan siya huling nakaupo kasama ang kaibigan, nagkukuwento, tumatawa. Lahat ng gagabi ng mga nakaraang taon ay may nakatakdang gawain. Kailangan ng biyenan sa pagluluto, kailangan ni Rommel ng hapunan, kailangan mong maglinis bago ang susunod na handaan ng bisita. Ikwento mo lahat, hiniling ni Kathy. Anong nangyari kahapon? Nagsimulang magkwento si Ana tungkol sa pagpunta niya sa biyenan pagkatapos ng trabaho, pagod at gutom, ngunit kahit isang tikim ng pagkain ay hindi inaalok ni Lourdes. Agad na itinuturo sa tabo at basahan tungkol sa paglilinis ng sahig sa sala. Habang naririnig ang usapan sa sala, sinabi niya sa kaibigan nito na ako ay isang walang kwentang asawa. Nanginig ang boses ni Ana sa galit, na hindi ako marunong magluto kahit sa tuwing nagluluto ako, lagi siyang nakakita ng may ipagrereklamo. Na ginagastos ko ang pera ni Rommel kahit na halos makasintanda ang aming kita, na hindi ako nagbibigay ng anak ng sadya para hindi mawala ang karera ko at ang katawan ko. Ano? Halos mabulunan si Kathy sa alak, pero kayo ni Rommel ay nakasundo na pahintayin ang pagkakaroon ng anak. Oh! Ngunit wala siyang pakialam sa aming nga kasunduan. Naniniwala siyang karapatan niyang magdesisyon para sa aming lahat. At ang pinakamasaklap, palagi sa kanyang panik si Rommel sa lahat ng sitwasyon. Ikinuwento ni Ana ang insidente noong 1 buwan nang tawagin siyang walang kwentang career woman ni Lourdes sa harap ng mga bisita, at tahimik si Rommel. Ang walang katapusang pahingi ng account ng bawat pagbili, parang si Ana ay isang teenager at hindi isang nagtatrabahong matanda, ang mapayo na talagang mapang-iinis. At kahapon, nakita ko ang sarili ko sa salamin sa pintuan ng kanilang bahay, tapusin ni Ana. Nakita ko ang isang babae na may patay na tingin na handang tiisin ang lahat para mapanatiling buo ang anyo ng isang pamilya, at naisip ko, hindi ko gustong maging babaeng iyon. Ayoko na sa loob ng 10 taon ay lumingon at malaman na sinayang ko ang buhay sa mga taong hindi ko pinahahalagahan. At ano ang ginawa mo? Lumabas na nang wala sa gitnang paglilinis, inabandona ang basahan sa tabo at lumabas. Sumisigaw si Lourdes sa likod ko tungkol sa pagpapasalamat, ngunit hindi man lang ako lumingon. Ngumiti si Kathy. At sa bahay, 3 oras akong gumawa ng plano, nakahanap ng apartment, isang maliit na unit para sa sarili ko, gumawang listahan ng lahat ng gamit na binili ko. Kinuha ang resibo. Online banking, inilipat ang kalahati ng pera sa personal na account. Ito ang aking legal na karapatan sa annulment, at sumulat kay Rommel o maikli at malinaw. Nag-file ako ng petition for annulment, kukuha ng gamit, alis, lahat ng tanong sa pamamagitan na ng abogado. Paano siya sumagot? Mapait na ngumiti si Ana. Sinabi niya na ito ay hormones, na kailangan ko lang ng pahinga at huwag magdrama. Typical na si Rommel.
invalidate ang damdamin, ay reduce sa emosyon ng babay. Hayop, maikling buhat ni Kathy. Anak ni nanay, itinama ni Ana. 3 taon akong umasa na magbabago siya, na balang araw ay magsasabi siya para sa akin. Ngunit hindi na siya magbabago. Para sa kanya, ang nanay ay palaging mas mahalaga kaysa sa asawa. Nag-vibrate ang telepono ni Ana sa mesa, isang bagong numero. Sumagot siya ng maingat. Ana, napanatag ang boses ni Rommel. Binablok mo ako. Kailangan nating mag-usap. Histerya na si nanay. Dumating na ang mabisita at hindi nalinis ang bahay. Rommel, hindi na iyon ang aking problema. Paano yan hindi mo problema? Bahagi kang pamilyang ito. Hindi, mahinahong sagot ni Ana. Katulong ako, malaking pagkakaiba. Nababalif ka ba? Dahil sa ilang sahig susiraing puri ang pamilya. Hindi dahil sa ilang sahig. Lumago ang boses ni Ana. Dahil sa 3 taon ng pang-api. Dahil akala ni nanay mo na gamit lang ako. Dahil ni minsan ay hindi ka naktayo sa aking panik. Palagi kitang pinoprotektahan. Talaga? Saan? Nang tawagin akong walang kwentang career woman si nanay. O nang sabihin niyang hindi marunong magluto. O nang pahiwatik niyang nag-asawa ako sa iyo dahil sa pera mo. Kailan? Katahimikan. Iyan mismo, nagpatuloy si Ana. Tahimik ka sa lahat ng pagkakataon dahil mas madali para sa iyo na isakrifisa ko kaysa mapinsala si nanay. Ana, halika tayo at mag-usap ng tama. Hindi. Lahat ng pag-usap sa pamamagitan ng nga abogado. Kukuha akong gamit kapag wala ka sa bahay. Ang mga susi ay iwan ko sa bantay. Hindi ka basta makakalis lang na ganyan. Kaya ko at nagawa ko na. Paalam, Rommel. Binaba niya ang tawag at binablok ang bagong numero. Mas malakas ang panginig ng mga kamay, ngunit sa loop ay dumadaloy ang kakaibang kapayapaan. Iniabot ni Kathy ang tissue, at nagulat si Ana nang maramdamang may lumalagaslas na luha sa pisngi niya. Ngunit hindi ito maluhang kalungkutan. Ito ay luhang gaan halong paglaya. Dito na nagsisimula ang tunay mong buhay, sabi ni Kathy. At magiging maganda ito. Tumango si Ana. Nakpunas ng luha. Sa harap niya ay ang annulment, ang paghahati nga ari-arian, marahil ay mga eskandalo at akusasyon, ngunit handa na siya. Sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon sa 3 taon, naramdaman niya muli ang sarili niya matibay, malaya, sarili na sarili. Inilagay ni Ana ang telepono sa mesa at tumingin kay Kathy. Pinag-aralan siyang kaibigan ng may pag-aalala at sabay-sabay na pagmamalaki. Totoo ba talagang ginawa mo yan? Mahinahong tanong ni Kathy. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Hindi ko rin mapaniwalaan, umamin si Ana, naramdamang nagbabana pa rin sa loob niya ang halungang takot at kaluwagan. 3 taon, Kathy, 3 taon akong naktiis. Paano ba ako nakarating sa ganito? Iniunat ni Kathy ang kamay at tinakpan ang kamay niya. Unti-unting nangyayari yan. Una ay maliliit na kahilingan, pagkatapos ay mas malaki, pagkatapos ay mas malaki pa. At sa isang sandali, lumingon ka at nalaman mong hindi mo nabuhay mo. Tumango si Ana. Ganyan talaga nangyari. At alam mo, nagsikap ako. Talagang gusto kong matanggap niya ako, mahal niya ako. Naisip ko, kung maging sapat na akong magandang manugang, papahahalagahan niya ako. Hindi mababago ang ganitong klaseng tao. Malambot na sabi ni Kathy. Para sa kanya, lagi kang magiging dayuhan, yung nagnakaw ng minamahal niyang anak. Nag-vibrate muli ang telepono. Lumingon si Ana sa screen. Isang bagong numero. Hindi sila titigil ganun kadali. Alam ko, basta-basta lang sabi ni Ana, ngunit hindi na ako kailangang sumagot. Dinalang waiter ang kanilang order. Tumingin si Ana sa kanyang serbesa. Sa magandang bula, ano na ang susunod? Tanong ni Kathy habang uminom ng iced tea. Bukas ng umaga, kukuha ng gamit. Gusto kong gawin yan habang nasa trabaho si Rommel. Mag-isa, parang ganun nga. Nag-alinlangan si Ana. Wala kang pagkakataon, determinadong sabi ni Kathy. Kasama kita at hihilingin ko kay Dennis. Tutulong siya sa mabibigat na kahon. Baka mamukhaan pa.
Naramdaman ni Ana ang nag-aapaw na luhang pasasalamat. Salamat, hindi ko alam kung saan ako kung wala ka. Makakaya mo rin, tiwala na sabi ni Kathy. Mas malakas ka kaysa sa inisip mo. 3 taon lang kang pinaalalahanan ng kabaliktaran nito. 1 oras silang nagupo sa Jaffe, tinalakayin ang mga praktikal na detalye. Sa kanino nakapanggalan ang apartment? Tanong ni Kathy. Kay Rommel. Ang magulang niya ay tumulong sa unang bayad bago pa kami kasal, kaya wala akong karapatang doon. Kalahati lang aming maari-ariang pinagsama ang may karapatang makuha ko, ngumiti si Ana ng mapait. At iyon ay karamihan sa aking mga gamit at appliances na binili ko sa sariling pera. Ref, washing machine, microwave, lahat yan ay kumuha ako ng sira ng luma. Iling ni Kathy. Habang mas marami kang ikinukwento, mas naunawaan ko na tama talaga ang desisyon mo. Pagkalabas sa cafe, madilim na. Sinamahan ni Kathy si Ana hanggang sa taxi. Kaya mo yan, sabi nito paalam. Alalahanin mo, hindi ka mag-isa. Kahit kailan, tawagan mo ako. Tumango si Ana at umupo sa sasakyan. Sa biyahe patungo sa hotel, tumingin siya sa labas sa gabing lungsod, mga ilaw nga tindahan, mga bihirang manlalakad, mga semaforo. Isang karaniwang gabi para sa libu-libong tao, ngunit para sa kanya simulang ang ganap na bagong buhay. Sa kwartong hotel, tahimik at maayos, naligo si Ana, nagsuot ng malambot na damit, humiga sa kama. Tahimik ang telepono, binablok na niya ang 5 pang iba't ibang numero. Interesante, ilang SIM card ba ang mayroon sila? Binuksan niya ang chat nila ni Rommel at binasa muli ang kanilang huling pag-uusap. Ang kanyang masalita tungkol sa hormones at drama ay tila partikular na nagpapaliwanag na ngayon. Hindi man lamang siya nagtangkang maunawaan, hindi nagtanong kung ano ang nangyari, hindi nag-alok na pag-usapan, nagpasya lang na siya ay isang irresponsableng babay na gumagawa ng eksena. Ngunit noon ay iba. Nang una silang makita, mapagmahal at maalalahanin si Rommel, nagbibigay ng mga bulaklak, interesado sa kanyang opinyon, nagtatanggol sa kanya sa harap ng mga kaibigan. Kailan nagbago ang lahat? Nagpunta si Ana na tanungin ang sarili niya ng mabuti, marahil pagkatapos ng kasal. Hindi, mas maaga pa. Pagkatapos ng pagkilala sa kanyang ina, agad na ipinakita ni Lourdes na hindi sapat si Ana para sa kanyang anak, hindi sapat ang kagandahan, edukasyon, kayamanan, at si Rommel, sa halip na itigil ang ina, dahan-dahang nagsimulang sumang-ayon sa kanya. Una ay mga maliit na bagay. Sabi ni nanay na hindi bagay sa iyo ang gupit na yan. Akala ni nanay nagtatrabaho ka ng sobra, kailangan mo nang magbigay ng mas maraming oras sa bahay. Nagulat si nanay na hindi mo alam ang kanyang lutong sopas. Nagsikap si Ana na makaagapay, nakpalit ang gupit, natuto ng magluto, pinasan ang mas maraming responsibilidad sa bahay. Ngunit lagi may kulang pa kay Lourdes, lagi may bagong reklamo, bagong kahilingan, bagong paraan para ipakita sa kanya ang kanyang lugar at tahimik si Rommel, o mas masahol pa, sumasang-ayon sa ina, nag-vibrate ang telepono. Sa pagkakataong ito, isang mensahe mula sa bagong numero. Ana, si Lourdes ito, humingi ako sa kapitbahay na sumulat sa iyo. Tumawag ka agad sa akin. Binabastos mo ang aming pamilya sa harap ng mga bisita. Nag-aalala si Rommel, maaring makaroon ng atake sa puso dahil sa kapabayaan mo. Kung hindi ka darating ngayon mismo, ipapagtatabuyan kita sa lahat at sisiguruhin kong walang magiging normal na pamilya na tatanggap sa iyo. Binasa ni Ana ang mensahe at natawa ng tunay na tawa ng totohanin para sa unang pagkakataon sa maraming buwan. Anong mana ang inaasahan niya mula sa babaeng ito, wala siyang inaasahan kailanman mula kay Lourdes. At ang banta tungkol sa normal na pamilya ay nakakatawa lang. Binablok niya pati ang numerong ito at sumulat kay Kathy. Nagsusulat ang biyenan sa pamamagitan ng kapitbahay, nagbabanta na pagtatabuyan niya ako sa lahat at sisirain ang aking reputasyon. Tumatawa lang ako, dumating ang sagot agad. Ha ha ha, napakagaling talaga niya. Kaya mo, anak na araw.
Bukas eng alas 9, susunduin kita. Pinasilent ni Ana ang telepono at inilagay ito ng harap sa baba. Bukas ay magiging mahirap na araw. Kailangang kunin ang magamit, pinakamabuti ng walang eskandalo. Pagkatapos ay pagpupulong sa abogado. Kailangang tama ang pag-ayos ng annulment para hindi mawala ang sa kanya ayon sa batas. Tumayo siya at pumunta sa bintana. Natutulog na ang lungsod. Iilan lang na mga ilaw ang nagliliwanag sa kadiliman. Doon, sa kabilang paning Maynila, nakaupo ang si Romel ngayon, malamang ay nakikinig sa susunod na sermon ng ina tungkol sa kung gaano kasamang tao si Ana. Marahil ay talagang nalulungkot siya o nagagalit o hindi, niya lang naunawaan kung ano ang nangyari ngunit hindi na iyon ang kanyang problema. Bumalik si Ana sa kama at pina-off ang ilaw. Sa kauna-unahang pagkakataon sa 3 taon, humiga siya ng walang pakiramdam ng kasalanan, walang pakabagabag, walang takot sa kinabukasan at agad na nakatulog ng malalim at mapayapang tulog. Ang umaga ay nagsimula sa hindi karaniwang katahimikan. Nagising si Ana sa alas 8 at ang unang nais ay dumakot sa telepono upang tingnan kung may bagong utos na si Lourdes. Ngunit tahimik ang screen. Hindi maabot ng mga binablok na numero at ang pakiramdam ng kalayaang ito ay sabay na nakakatakot at nakalalango. Bumangon siya mula sa kama, nararamdamang kumukubo ang puso sa inaasahan at takot. Ngayon ay kailangan niyang kunin ang magamit. Nasa biyahe na sa trabaho si Romel, sinigurado niyang nasuri muna ang kanyang work calendar. Ilang oras lang siya habang wala ito. Dapat dumating sina Kathy at Dennis sa alas 9. Nagbihis ng mabilis si Ana, uminom ng kape at nagsimulang gumawa ng panghuling listahan ng kukukunin. Ref na binili sa bonus. Washing machine regalo ang magulang niya sa paglipat ang bahay. Sofa na pinili niya ng mag-isa habang inaambag ni Romel ang ikaw na bahala. Basta maganda. Telebisyon, laptop, mga libro, damit, mga dokumento. Nang kumatok sa pintuan ng eksakto sa alas 9, nataranta si Ana kahit inasahan naman ito. Sa pintuan ay nakatayo si Kathy na may malaking termos ng kape at si Dennis na may 2 kaibigan. Hoy, mandirigma. Mahigpit na niyakap siya ni Kathy. Handa ka na? Siguro. Mahina ang hiti ni Ana. Salamat sa pagpunta. Wag naman, iwaksi ni Dennis. Ito si Max at si Jun mula sa aking team. Tutulong sila sa mabibigat na gamit. May truck kami sa ibaba. Tumango si Ana at binuksan ang pintuan gamit ang sariling susi. Tinanggap sila ang apartment ng may karaniwang amoy halong air freshener na ginagamit ni Lourdes sa pagtingin ng kalinisan at ng tsolon ni Romel. 3 taon na itong tinatawag na tahanan ni Ana. Ngayon para itong sa iba. Ano muna? Abala ring tanong ni Kathy. Kuskos ang makamay. Mga binata, simulan na sa sofa. Ana, ipakita mo kung anong kukunin. Ang susunod na 2 oras ay nagdaan ng abala. Nagdalang gamitang malalaki. Tumulong si Kathy sa paglalagay ng damit sa mga kahon. Metodikal na dumaan si Ana sa mga silid. Kinukuha ang lahat ng sa kanya. Sa bawat kahon na inilabas, lumiit ang apartment at isang kakaibang gaan ang lumago sa kanyang dibdib. Tingnan mo, sinabi ni Kathy, tumuturo sa isang retrato sa komoda. Ito kukuhin mo? Tumingin si Ana sa larawan. Ang kanilang kasal, siya sa puting damit, si Romel sa tabi niya, ngumingiti silang 2. Nakatayo sa pagitan nila si Lourdes, ang makamay sa balikat ng Ana, parang inaangkin ito kahit sa larawan ng kasal. Pinamamahalaan niya na ang posisyon upang mayurong ang manugang sa likod. Hindi matatag na sabi ni Ana, iwan mo yan. Pagkatapos matapos sa mga gamit para itong mapayapang nagawasak ang apartment. Walang laman ang dingding, walang laman ang sahig ng sala, halos wala ng appliances sa kusina. Huli na nilinis ni Ana ang mga silid, tinitiyak na walang nakalimutan. Sa kwarto ni Romel, tumigil siya sa harap ng kanyang aparador. May isang bagay na nagpigil sa kanya na buksan ang itaas na drawer kung saan nito itinatago ang mga dokumento. Kinuhang ng usisa ang lakas niya. Sa pagitan ng mga papel, nakakita siya ng sobre na may logo ng isang bangko. Naggausyoso siya.
Sa loob ay isang kasunduan para sa pagbubukas ng isang deposito sa pangalan ni Romel sa halagang nagpahanga sa kanya 300,000 piso. Petsang pagbubukas 6 na buwan na ang nakalipas. Bumaba ang puso niya, 6 na buwan na ang nakalipas. Pinag-usapan nila ni Romel ang pagkukumpuni ng banyo. Sinabi nitong walang pera na kailangang maghintay. Kumuha siyang utang sa kanyang payroll card upang bayaran ang trabaho. Hanggang ngayon ay nagbabayad pa rin siya habang may nakaimbak na 300,000 ang asawa sa deposito. Ana, nandun ka pa ba? Tawag ni Kathy mula sa koridor. O, papunta na. Inilagay ni Ana ang kasunduan sa kanyang bag. Mapapakinabangan ito sa annulment. Bababa na sila sa hagdan kasama ang ngahuling kahon nang lumabas sa palapag ang kapitbahay na si Tita Coring, ang pangunahing sismosang gusali at kaibigan ni Lourdes. Ana, naroroon ka pala, bilok na mata nito. Anong ginagawa ninyo? Lilipat po, maikling sagot ni Ana. Lilipat? Paano? At si Romel? At si Lourdes? Numiti si Ana. Si Lourdes ay maring humarap sa sariling paglilinis ng sahig ngayon bago dumating ang mga bisita. Bumukas ang bibig ni Tita Coring. Ngunit hinawakan na ni Kathy ang braso ni Ana at hinila ito pababa. Nilubos nila ang pag-ayos ng paglalagay ng mga gamit sa truck. Umalis muna sina Dennis at ang mga kaibigan nito upang may hatid ang muebles sa bagong apartment. Naiwan si Kathy kasama si Ana. Iwan mo na ba ang mga susi? Tanong ng kaibigan. Tumingin si Ana sa kawing ng mga susi. Susi sa apartment, sa mailbox, sa lobby. 3 taon, dala-dala niya ang maito sa bag. 3 taon siyang bumabalik dito pagkatapos ng trabaho. 3 taon siyang nagsisikap na gawing tahanan ang lugar na ito. Ilalagay ko sa mailbox, napagpasyahan niya, hayaan niya itong mahanap. Umakyat silang muli. Sa huling pagkakataon, dumaan si Ana sa mga walang gamit na silid. Kaiba, ngunit wala siyang naramdamang lungkot, kaluwagan lang. Kumuha siyang notepad mula sa bag at sumulat ng maikling liham. Romel, ang mga susi ay nasa mailbox. Lahat ng gamit na binili ko sa sariling pera ay kinuha ko na. Ang listahan kasama ang maresibo ay nasa abogado ko. Ang papel ng annulment ay matatanggap mo sa lalong madaling panahon. Huwag nang sumubok na makipag-ugnayan sa akin. Pinalit ko na ang numero. Ana, iniwan niya ang liham sa mesa sa kusina. Pinindot ng salero. Lumabas, sinara ang pinto at ibinaksak ang susi sa mailbox. Tapos na, huminga siya ng malalim. Tara na. Sa kotse, binuksan ni Kathy ang radyo. May masayang kanta na tumugtog. Sumandal si Ana sa upuan at pumikit. Nag-vibrate ang telepono sa bag. Isang bagong numero na alam lang ni Kathy at ang abogado. Ang mensahe ay mula sa abogado. Magandang hapon, Ana. Handa akong makipagpulong ngayon sa 3:00. Kung maaari, dalhin ang lahat ng dokumento at resibo na napag-usapan natin. Darating po. Mabilis na sinulat niya bilang sagot. Abogado? Tanong ni Kathy. O, pagpupulong sa 3:00. Magaling. Makakaabala pa tayo bago magpitsa sa bagong bahay mo. Naramdaman ni Ana ang nag-aapaw sa lalamunan, hindi sa kalungkutan, sa pasasalamat. Salamat, mahinahon niyang sinabi. Sa lahat, para saan pa ang mga kaibigan? Iwaksi ni Kathy. Sa totoo lang, tumawag ang nanay mo. Tinanong kung kumusta ka. Sinabi ko na okay ka. Tumango si Ana. Sa mga magulang, hindi pa niya sinasabi ang tungkol sa annulment. Gusto mo nang gawing opisyal ang lahat. Ang nanay ay siyempre malulungkot. Ang tatay ay malamang na magsasabing, alam ko naman na hindi na ayon ang lasenggo na yan sa iyo. Ngunit susuportahan nila siya. Lagi silang sumusuporta. Tinanggap ngang bagong apartment ang pagdating ng malutong na amoy ngang pintura at walang gamit na mga silit. Isang unit sa ika-5 palapag na may malaking bintana at balkonahe. Paya, ngunit ito ay sa kanya lang. Nakarating na sina Dennis at ang mga kaibigan at nailabas na ang sofa at ref. Nakatayo ang magakahon sa gitna na nasilid. Saan ilalagay ang muebles? Tanong ni Dennis.
Tumingin si Ana sa paligid. Pumo ang isang eksena sa isip niya. Sofa malapit sa bintana, mesa sa kabilang dingding, bookshelf sa kanan. Ang kanyang espasyo, ang kanyang mapatakaran. Sofa diyan, itinuro niya, at tulungan ninyo ako. Ang susunod na oras ay nagdaan sa pagsasayos ng muebles, pagbubukas ng kahon, pagkabit ng kurtina. Nakahanap si Keting kettle sa isang kahon at agad na naglagay ng tubig. Nang dumating ang pizza, naupo silang 5 sa sofa kasama ang mapapel na plato at plastik na baso. Para sa bagong buhay, itinaas ni Kathy ang baso ng juice. Para sa bagong buhay, sabay-sabay na sinabihan ng lahat. Uminom si Anan juice at tumingin sa labas ng bintana. Doon sa kabilang panig ng lungsod. Mararating na ngayon ang kanyang apartment ni Romel mula sa biyahe. Natutuklasan na ni Lourdes na ang sunod-sunurong manugang ay nawala. Ngunit dito, sa maliit na apartment na ito, sa gitna ng kahon at bagong muebles, para sa unang pagkakataon sa 3 taon ay naramdaman ni Ana na nasa tahanan siya. Nagising si Ana kinabukasan sa bagong apartment ng hindi karaniwang katahimikan. Walang hilik ni Romel, walang tawag ni Lourdes ng maaga ng umaga na humihiling ng gamot o pagkain. Haging kumakalat na puno ng dahon sa labas ng bintana at malayo-layong ingay ng lungsod. Umungos siya, ngumiti at kinuha ang telepono. 23 hindi nasagot na tawag mula kay Romel, 15 mula kay Lourdes. Maraming mensahe pa. Si Raulo ka ba? Bumalik ka agad, pag-usapan natin. Ang susunod na mensahe ni Romel, histeria na si nanay. Bakit mo ito ginagawa? Anong mangyayari sa ating lahat? Ngumiti si Ana ng mapait. Siyempre, hindi kumusta ka, mahal ko, o naintindihan ko na nasasaktan ka. Ang unang pag-alala ay ang reaksyon ng ina. Ang mga mensa mula kay Lourdes ay mas maliwanag pa. Walang utang na lupa katapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Sinisira mo ang pamilya, mamamatay si Romel kung wala ka. Kailangan ng lalaking asawa. Ang huling mensahe ay nagpatawa sa kanya ng malakas. Kaya pala kailangan ng lalaki nga asawa hindi para sa pagmamahal, kundi para sa katulong sa bahay. Binablok niya ang mga numerong iyon at bumangon mula sa kama, Sabado ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa 3 taon ang kanyang sariling Sabado, walang paglilinis ng bahay ng iba, walang pagluluto ng tanghalian para sa susunod na linggo, walang pakikinig sa malektura kung gaano siya kasama bilang manugang, nagpatunog ang telepono muli. Isang bagong numero. Sumagot si Ana ng may pagtataka. Hello, ako ba ito? Naisip mo ba na napakatalino mo? Nanginig sa galit ang boses ni Lourdes. Lourdes, mahinahong sabi ni Ana. Una, hindi ninyo alam ang aking tirahan. Pangalawa, hindi na ako obligadong pakinggan ang inyong panginis. Pangatlo, paano mo napakapal ng mukha na kausapin mo ako ng ganyan? Ituturo kita sa lahat, sasabihin sa lahat kung ano ka talaga. Ibinaba ni Ana ang tawag at binablok ang isa pang numero. Nakpinto ng kumatok. Nataranta si Ana, ngunit narinig niya ang boses ng kaibigan. Ako si Kathy. Buksan na. Sumugot si Kathy sa apartment na may malaking bag mula sa panaderya. Mabango ang sariwang tinapay at kape. Kumusta ang unang gabing ang kalayaan? Inahon ni Kathy ang macroisan, cheese roll, at 2 malaking cappuccino sa mesa. Natulog ng mas maayos kaysa sa nakaraang 3 taon, umamin si Ana habang umupo sa mesa. Kathy, nagtatawag na sila ng umaga. Si Romel, si Lourdes mula sa ibang numero, na-block ko lahat sila. Mayos, masinsinang tanong ng kaibigan habang kumakain ng croissant, at huwag mag-isip na maawa na pakinggan kung paano siya mangako na magbabago. Hindi matatag na sabi ni Ana. Natapos na. 3 taon akong naghintay na magbago siya, nakakampi man lang siya sa akin ng kahit minsan. Ngunit alam mo kung gaano ang talagang nagpigil sa akin. Kinuha ni Ana ang telepono at ipinakita kay Kathy ang larawan ng kasunduan sa bangko. Tingnan mo, ang deposito ay binuksan 6 na buwan na ang nakalipas eksakto nang hilingin ko sa kanya ang kumpuning ang banyo.
Sinabi niyang walang pera na magalit tayo at kumuha ako ng utang. Hanggang ngayon nagbabayad pa rin ako. Nakmura si Kathy ng mababa. At para saan niya pinaktipit? Hindi ko alam. Marahil para sa kotse, marahil para sa bagong apartment ni nanay, o marahil ay nag-ipon lang siya para sa rainy day. Itinuturing akong pansamantala. Anong sinabi na abogado? Bukas ang aming pagpupulong. Kailangan ko lamang na makausap pa siya tungkol sa deposito at ibang bagay na natuklasan. Tinapos nila ang almusal, tinatalakay ang mga detalye ng nalalapit na annulment. Si Kathy, gaya ng palagi, ay nasa tabingang kaibigan aktibo, praktikal, hindi nagbibigay ng pahintulot na sumuko. Alam mo kung ano ang pinaka nagpapasaya sa akin, sabi ni Ana, tapusin ang kape, na hindi ako sumabok. Hindi gumawang eksena, hindi umiyak ng walang kontrol basta nagtipon at umalis ng tulad ng isang matandang tao. Sila ang nag-istorbo, ngumisi ni Kathy. Dahil nawala ang kanilang libre-libreng katulong, naisip ko ang biyenan mo. Bisita ngayon at walang nahugas ng sahig. Naisip ni Ana ang eksena at natawa ng hayag. Malamang na habang buong gabi ay inireklamo ni Lourdes sa mabisita kung gaano kasamang manugang si Ana. At si Romel bumalik mula sa biyahe sa isang walang gamit na apartment at nakahanap ng liham sa mesa. Nag-vibrate ang telepono, mensahe na malamang mula kay Romel. Ana, tigilan na yang drama, halika tayo at mag-usap ng tama. Si nanay ay nagpapatawad na. Ipinakita ni Ana ang mensahe kay Kathy. Nagpapatawad na daw, snort ni Kathy. 3 taon niya kang inapi at nagpapatawad pa siya. Anong isusulat mo sa kanya? Kinuha ni Ana ang telepono at nagsimulang mag-type. Romel, nagawa ko na ang pangwakas na desisyon. Ang annulment ay hindi maiwasan. Handa na ang lahat ng papel bukas. Mangyaring huwag ng sumulat o tumawag pa. Lahat ng tanong sa pamamagitan ng mga abogado. Pinindot niya ang send at huminga ng malalim. Tapos, punto na, papuri ni Kathy na may tango. At ngayon, planuhin natin ang iyong bagong buhay. Ano ang gusto mong gawin muna? Nag-isip si Ana. Maraming gustong gawin. Mag-enroll muli sa yoga na inabandona niya dahil akala ni Lourdes na sira ang ulo niya sa pagpunta roon. Bumili ngang bagong bestida, hindi ang praktikal na itim, kundi isang makulay, maganda. Makipag-hangout sa mga kaibigan na hindi na siya nakikita dahil lahat ng katapusan ng linggo ay napupunta sa paglilingkod sa pamilya nga asawa. Gusto kong mabuhay, sa wakas ay nagsalita siya, basta mabuhay para sa sarili ko. 10 minuto ang katahimikan ng telepono ni Romel. Pagkatapos dumating ang sagot, masisisi mo ang sarili mo. Igagawa kitang annulment na mauwi kang wala ng kahit ano. Lumamig si Ana, ngunit kinuha ni Kathy ang telepono, binasa at nagpatawa. Ay, natakot ang hedgehog sa hubat na puwet. Ana, mayroon kang ebidensya ng nakatagong deposito. May mga resibo sa lahat ng ari-arian. May mga saksi sa kanyang pag-aabuso. Tama ka, umunat si Ana. Wala akong ginawang masama. Tumigil lang ako sa pagiging biktima. Isinulat niya ang huling mensahe. Ang mga pagbabanta ay irerehistro ko sa abogado. Magkita tayo sa korte. At binablock ang numero. Nang umalis si Kathy, naupo si Ana sa sofa na may hawak na tasa NT-SAA at binuksan ang laptop. Binuksan ang dokumento na sinimulan niya kahapon ng gabi. Isang listahan ng lahat ng gusto niyang gawin ngunit hindi magawa. Ang listahan ay mahaba, mula sa mga simpleng bagay, tulad ng matulog ng hanggang tanghali sa Sabado, hanggang sa mga seryoso hanapin ang mas kawili-wiling trabaho, maglakbay ng mag-isa, matuto ng magsabing hindi. Ang huling punto ay nagawa na niya. Ngumiti si Ana at nagdagdag sa dulo ng listahan ng isa pang linya. Huwag na huwag payagan ang sinuman na trato akong katulong muli. Sa gabi, nagvibrata muli ang telepono. Tumawag si Kathy. Hoy, Ana, nasa iyo ba? Tatawag ang biyenan mo sa akin ng kalahating oras na. Hinihiling niyang sabihin kung nasaan ka. Seryoso, natawa si Ana.
At paano niya nakuha ang iyong numero? Wala akong ideya. Malamang ay kinuha mula kay Romel. Pakinggan mo, talagang nagtatatalak siya. Sinasabi niyang obligado kang pumunta. May bisita muli siya na ito ay kabastusan. Kathy, pinutol siya ni Ana. Nakaupo ako sa isang restoran, umiinom ng kape at inaalagaan ang buhay ko. Sa kauna-unahang pagkakataon sa 3 taon, sa kabilang linya ay katahimikan, pagkatapos dahan-dahang natawa si Kathy. Diyos ko, ikuwento ito sa akin mamaya ng buo. Kasama kitang masaya riyan. Pagkatapos ang tawag, nananatili si Ana kasama ang kanyang naisipan. Una at pinakamahalaga, kailangan na niyang sabihin sa mga magulang. Ngunit paano niya ipapaliwanag na naktiis siya ng napakatagal, na pinayagan ang biyenan na mangamyon sa kanya, na ang asawa niya ay pinabayaan siyang gawin ito. Nagvibrate muli ang telepono. Isang bagong numero. Nakunot ang ni Ana ngunit sumagot siya. Hello, Ana? Ito si Lourdes. Nagtatawag mula sa teleponong kapitbahay. Lumikha siyang isang pahinga. Hinihingi ko ang paliwanag. Paano mo nagawang binabalewala ang aking natawag? Pumunta ka agad o pupuntahan kita? Sandali pang nag-isip si Ana, pagkatapos sinulat ang sagot. Lourdes, hindi ninyo kailanman malalaman kung nasaan ako at hindi ako pupunta para linisin ang inyong sahig. Humanap na kayong mabagong katulong. Pinindot niya ang send at binablock ang isa pang numero. Katahimikan. Sandaling lumabas si Ana sa upuan at pumikit. Paumanhin. Lumapit muli ang waitress sa mesa niya. Kailangan pa ninyong anuman? Oh. Binuksan ni Ana ang mga mata at ngumiti. Dalhin ninyo ang isang baso eng pulang alak at ang menu eng mga dessert. Siyempre. Dinala eng waitress ang alak at menu. Nag-order si Anang tsokolate torta na may strawberry, ang kanyang paboritong cake na kinamumuhian ni Romel, kaya hindi niya ito kailanman kinukuha kapag sila ay makasamang kumakain. Pagkatapos dinala ang torta, perpektong tatsulok ng tsokolate na biskwit na may malambot na cream at sariwang strawberry. Gumawa si Ana ang unang subo at ipikit ang mga mata sa kasiyahan. Ganito ang maliit na kaligayahan. Dahan-dahang tinapos niya ang torta, tinatamasa ang bawat subo, at tinatapos ang alak, nagbayad at lumabas sa restoran patungo sa malamig na hangin ng gabi. Sa biyahe pauwi, sa bagong tahanan tinawagan ni Ana ang ina. Oras na para sabihin ang totoo. Ana, ikinagagalak na tumawag ka. Iniisip ko ang tungkol sa iyo. Kumusta ka, iha? Malalim na huminga si Ana, mahigpit ang hawak sa telepono. 3 taon na, itinatago niya sa mga magulang ang totoo tungkol sa kanyang kasal, nagpapakita ngang magandang larawan ngang masayang pamilya. Ilang beses niyang kinansela ang pagbisita sa kanila, nagdadahilan ng pag-aabalahan dahil lang kailangan siya ni Lourdes sa anotong paglilingkod o paglilinis. Nanay, may balita ako, nagsimula siya, sinisikap na maging pantay ang boses. Nag-file na ako ng petition for annulment kay Romel. Katahimikan. Narinig ni Ana ang mabigat na pahinga ng ina na pinoproseso ang narinig. Panginoon ko, Ana, sa wakas ay nagsalita ito. Anong nangyari? Siya ba ay naggamot sa iyo? Hindi, nanay. Mas masahol. 3 taon na pinayagan ng ina niya na gadgarin ang paa sa akin at siya ay nakatayo sa gilid at nanonood. Nagsimulang dumaksang parang tubig mula sa nasirang dam ang mga salita. Ginawa niya akong alipin, hugasan ang sahig, magluto, maglinis ng kanyang apartment pagkatapos ng trabaho, pang-alipin sa harap ng mga kaibigan niya. At si Romel, lagi siyang nasa kanyang panig. Sinasabi na inmaakusa ko na normal ang lahat na ito, na dapat igalang ang matatanda. Tahimik ang ina, at sa katahimikang iyon ay naramdaman ni Ana ang lumalaking galit. 3 taon, nanay, 3 taon ako naktis. Nag-isip na mababago ko ang sitwasyon, na balang araw kakampi man lang siya sa akin, ngunit naintindihan ko, wala nang magbabago pa. Iha ko, nanginig ang boses ng ina. Bakit hindi ka nagsabi? Bakit hindi mo kami tinawagan?
Nahiya ako, umamin si Ana, naramdamang pinipisil ang lalamunan. Hiya na aminin na nagkamali ako, na pumiling maling tao, na hindi ko nagawa ang masayang pamilya. Wala kang dapat ikahiya, matatag na sabi ng ina, at sa boses niya ay narinig ni Ana ang bakal na iyon na alam niya mula pagkabata. Sila ang dapat na mahiya ang duwag na iyon at ang kanyang inang ama-amain. Nasaan ka ngayon? Sa kanya ba? Hindi. Nagrenta akong studio apartment, ilipat na ang magamit. Nag-isa, buntong hininga ang ina. Ana, bakit hindi mo kami tinawagan? Makakarating ang tatay, makakatulong sana. May tulong ako. Si Kathy at si Dennis, bahagyang ngumiti si Ana. Naalala kung paano ang mga kababata ni Kathy na kasama ang dalawang kaibigan ay ilipat. Lahat ng gamit niya sa loob ng isang oras habang nagtatalo pa rin sina Romel at ina niya, lahat ay nayos ng maayos. Wala man lang pagkakataong magpangusap ng maayos. Dahan-dahang natawa ang ina sa gitnang pag-iyak. Ganyan talaga ang Kathy, ginto ang kalooban niya. Pakinggan, kami ni tatay ay pupunta bukas, tutulungan kang ayusin ang lahat, Magdalangang. Nanay, huwag na. Malambot na putol ni Ana. May taniman kayo, ubot, kayang-kaya ko. Totoong-toto, kailangan ko lang marinig ang iyong boses malaman na suporta ninyo ako. Sinusuportahan ka namin, snort ng ina. Iha, mahal ka namin palagi. At kung ang duwag na iyon o ang dragon na ina niya ay maglakas loob na lapitan ka, alam ni tatay kung gaano ang gagawin niya o gagawin ko mismo. Naalala ko si Lourdes na iyon sa inyong kasal, kahit noon pa man, tinitingnan na niya na parang katulong. Sinabi ko sa tatay, hindi ko gusto ang babaeng iyan. Naramdaman ni Ana ang tensyon ng mga nakaraang araw na nagsisimulang lumuwag. Ang pagmamahal at suporta ng mga magulang ay eksakto ang kailangan niya. Salamat nanay, tatawagan kita bukas. Sige, iha, ingatan mo ang sarili mo at alalahanin, malakas ka. Palagi kang malakas, nakalimutan mo lang ito ng pansamantala. Pagkababangang tawag, naroon na si Ana sa harap ng kanyang bagong tahanan. Ang kanyang apartment ay maliit ngunit maaliwalas, mga maputing dingding, malaking bintana na may tingin sa parke, kaunting muebles, ngunit ito ay espasyo niya. Walang biyenang may masakit na mga komento, walang asawang may patuloy na pagdadahilan. Nag-vibrate muli ang telepono, isang bagong numero na hindi pa niya kilala, nakunot ang ni Ana ngunit sumagot siya. Ana, ako si Mikael mula sa marketing department. Naalala niya ang matangkad na lalaki na may matalinong mamatang kulay abo na kung minsan ay nagtatakpo sa mga pulong. Nakpalitan sila ng ilang salita ngunit hindi hihigit doon. Mikael, saan mo nakuha ang aking numero? Ibinigay ni Kathy, may narinig ng ngiti sa kanyang boses. Sana ay hindi ka na nagagalit. Narinig ko na mayroon kang mahirap na panahon ngayon at naisip ko siguro ay makakatulong. Kamakailan ay nagdaan din ako sa annulment kaya naintindihan ko kung gaano ang nararamdaman. Kumurap si Ana, nagulat sa ganong pagmamalasakit ng isang taong halos hindi niya kilala. Napakabait mo, ngunit kayang-kaya ko. Salamat. Hindi ko pinag-aalinlangan yan, mahinahong sagot ni Mikael, nagbibigay kang impresyon ng napakalakas na babae. Gusto ko lang sabihin kung kailangan mong tulong sa mga legal na tanong, may kilala akong magandang abogado, espesyalista sa family law. O kung gusto mo lang makausap ang isang taong nalagpasan na nandito lang ako, may kumukurog na mainitin sa loop ni Ana kailan pa huling may nag-alok ng tulong ng ganito nang hindi humihingi ng kapalit. Salamat Mikael. Talagang mahalaga ito para sa akin. Mayroon na akong abogado, ngunit ang pagkakataon na makausap ang isang taong dumaan dito ito ay magiging maganda, mahusay, kaya marahil ay kape ngayong linggo walang obligasyon bilang mga katrabaho lamang. Ngumit si Ana. Ang kape ay maganda ang tunog. Pagkatapos nega usap kay Mikael, nakita niya ang sariling gumingiti. Nakakaramdam siya ang buhay, tunay, likas na, napatingin ang tingin niya sa kalendaryo.
Bukas ay pagpupulong sa abogado kung saan pag-uusapan ang paghahati nga ari-arian at ang nakatagong deposito ni Rommel. Nagvibrate ang telepono muli. Si Cathy, kumusta ka? Maayos na ang pinaksamahan ng makulang. Handang pumunta si nanay at personal na harapin si Lourdes. Sumagot si Ana na may anggiti. Sinabi pang noon pa man ay hindi gusto si Lourdes noon sa kasal namin. Mahal ko ang iyong nanay. Pakinggan, si Mikael tumawag siya. Cathy, swahe ka na ba ngayon? Gusto ko lang na alalahanin mo may mga normal na lalaki. Si Mikael ay isa sa kanila pagkatapos ng annulment. Nag-aalaga siya anak ng magi siya, nagtatrabaho, hindi nagrureklamo at minamasdang ka na ng 6 na buwan. Siya pala. Naramdaman ni Ana ang pamumulan ng pisngi. Cathy, hindi pa ako handa para sa mga relasyon, kakaalis ko lang. Hindi kita pinag-usapan ng relasyon, tandaan mo lang kapag handa ka na, maganda siya, na-verify na. Iling-iling si Ana, ngunit hindi mawala ang ngiti. Isang umaga sa trabaho, naabutan siya ni Mikael na nasa labas ng kanyang opisina na may 2 tasang kape. Magandang umaga. Iniabot nito ang isa sa mga tasa. Naisip ko na pagkatapos ng ganyang linggo, kailangan mo ng doble-doble na dosis ng caffeine. Hindi napigilan ng ngiti ni Ana. Lagi si Mikael na dumadating sa tamang sandali. Walang panggigipit, ngunit mataktika. Salamat, tama ka, lagi. Kumusta ka? May totohanang pagmamalasakit sa boses nito na walang plastik na usyoso. Kung gusto mo, maaari akong sumuporta sa pagpupulong sa abogado ngayon, nandun para sa presentasyon kliyente. Okay na ako, nagulat si Ana sa katotohanan, kahit mas mayos kaysa kailanman. Tumango si Mikael nang walang dagdag na tanong at umalis. Tumingin si Ana sa likod niya, naramdamang may kakaibang init sa dibdib. Sa tanghali, tumawag ang abogado. May balita po. Naghire si Rommel NG abogado at hindi basta-basta si Attorney Arturo Cruz. Naramdaman ni Ana ang tibok ng puso. Kilala si Cruz sa kanyang walang prinsipyo at agresibong taktika. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay lalaro silang marumi. Si Cruz ay nagiling na ng pagpupulong amicable settlement sa wika ng ganitong tipo. Ibig sabihin ay sususubukan nilang takutin ka. Subukan nila. Nagulat si Ana sa sariling katatagan. May madokumento tayo, mga ebidensya. Lahat. Maganda. Ngunit Ana, maganda ka na para sa mga hindi magagandang bagay. Si Cruz ay maghahanap ng dumi, hahanapin ang anumang bagay na mabilis na makuha. Maaring subukang ilarawan ka bilang mapag-aksayang asawa, mag-akusa ang panlilinlang kahit ano. At may mga saksi siyang makapitbahay na magpapatunay ng mga argumento. Kinurot ni Ana ang mga kamao. Siyempre hindi kayang bitawan ni Rommel ang sitwasyon, aminin ang kasalanan. Lalaban siya hanggang katapusan, inaalalayan ang ina at kanyang komportableng buhay. Kailan ang pagpupulong? Bukas, 2:00, sa neutral na lugar isang conference room sa Ayala, ang natitirang bahaging araw ay lumipas sa trabaho. Sadyang lumubok si Ana sa proyekto, inililigtas ang sarili sa mga nag-alalahanin na iniisip. Ang presentasyon ay kahanga-hanga. Pumuri sa kanya ang boss na Sige Santos ng personal. Sa gabi, lumitaw muli si Mikael na may kape. Naging mahirap na araw. Tanong nito, tinitignan siya ng maingat. Masasabi mo yun. Tinanggap niya ang kape. Pulong ng mga abogado bukas. Good luck. Bahagyang hinawakan ni Mikael ang balikat niya. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Alalahanin mo iyon. Pinainit na mga salita niya ang kaluluwa. Biglaan niyang natanto na matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganoong suporta hindi sa porma ng obligasyon, hindi mula sa simpatya, kundi totohanang. Kinabukasan, sa 1:30, sumakay si Ana sa taksi patungo sa pagpupulong. Tinanggap silang business center sa Ayalang malamig na kinangang salamin at marmol. Ang conference room sa 8 palapag ay may mamahaling kasangkapan, isang atmosfera ng seryosong negosasyon. Nakaupong naghihintay na si Rommel sa mesa. Sa tabi niya ay isang lalaki nga may 50 taon sa perpektong ternong si Attorney Cruz. Ang kanyang mukha ay mahinahon, halos aburido,
ngunit ang mga mata ay maingat na pinag-aaralan si Ana mula sa sandaling pumasok ito. At sa tabi nila, sa sindak ni Ana, nakaupo si Lourdes. Tumingin ang biyenan sa kanya nang may hindi mapigilan na tagumpay at galit. Pumasok si Ana mula sa huling pintuan. Nanguna si Attorney Rivera na itinakda ang tono. Nagbihis si Anang maayos na suit, nakaayos ang buho. Walang nakakaaliv, walang pagkakataon para sabihing, tingnan ninyo, gusto niyang makuha ang lahat. Tumingin siya kay Romel. Mas masama ang anyo nito kaysa inaasahan na mumutla, may madilim na bilog sa ilalim ng mga mata, maluwag ang suit. Talagang mahirap ang mga huling araw. Nakayos ng tuwid ang likod ni Lourdes, nakamismo ang labi sa isang manipis na guhit, at sa mukha nito ay mababasa ang, ngayon bibigyan ka namin ng aralin. Nagsalita muna si Attorney Cruz, may boses na pantay at halos magili. Ana, tayo rito ay mga matatandang tao, walang gustong mahaba at maduming proseso sa korte. Nag-aalok kaming ang makatuwirang kompromiso. Kukuha kang personal na gamit at teknolohiya na nabili mo sa panahon ng pag-aasawa at napatunayang may resibo. Ang lahat ng pinagsama ay mananatili kay Romel dahil siya ang pangunahing nagambag sa budget ng pamilya. Handa kaming magbayad ng simbolikong kompensasyon na 200,000 piso para sa moral na pinsala at pagsisimula. Kapalit nito, isasuko mo ang lahat ng iba pang paghahabol kasama ang deposito. Nasa katotohanan ay isang regalo mula sa ina ni Romel at hindi bahagi ng ari-ariang pinaksama. Hindi kumukurap si Ana. Inilagay ni Attorney Rivera ang folder sa harap niya at mahinahong nagsalita. Nakinig kami, ngayon ang aming pagkakataon. Binuksan niya ang folder. Una, ang deposito na 300,000 piso. Binuksan 6 na buwan na ang nakalipas. Ang pondo ay na-transfer mula sa account ni Romel sa panahon ng kasal. Mayroon kaming ebidensya na paglilipat. Ayon sa family code, ito ay pinagsama na ari-arian, anuman ang tawag dito ni Lourdes. Ang regalo sa isang asawa sa panahon ng kasal ay pinagsama rin kung hindi napatunayang iba. Bahadya lang nakibot si Cruz. Ikalawa, pekeng pangkamilyang utang para sa kumpuning apartment ni Lourdes. 2 taon naglipat si Anang humigit kumulang 20,000 piso bawat buwan sa pag-aakalang nagbabayad silang ang utang. Wala itong dokumentasyon ng utang. Ngunit mayroon kaming paglilipat mula kay Lourdes kay Romel na eksakto ang parehong halaga sa parehong petsa. Itinuturing namin ito bilang panloloko sa asawa. Halaga humigit kumulang 450,000 piso kasama ang magkakaunay na gastos. Malakas na huminga si Lourdes. Kasinungalingan yan. Tinutulungan ko ang aking anak dahil anak ko siya. Tama. Tumango si Attorney Rivera. Ang anak ninyo, hindi ang manugang. Ngunit nagbayad ang manugang. Interesanteng aritmetika. Sa wakas ay nagsalita si Romel, malungkot. Ana, bakit mo ito ginagawa? Pwede tayong mag-usap ng tama. Tumingin ng diretso si Ana sa kanya, napakatahimik, nasubukan kong makipag-usap ng 3 taon. Sumagot ka, hormones yan, tama si nanay, huwag gawing malaki, magtiis ka, matanda siya. Pagod na akong makipag-usap sa isang taong naririnig lang ang ina niya. Tumalon si Lourdes mula sa upuan, walang utang na loob ka. Tinanggap kita sa aming pamilya at ikaw, umupo po. Malamig na putol ni Attorney Rivera, wala tayong nasa palengke dito. Itinaas ni Cruz ang kamay, pinahinto ang kliyente. Maayos, sabihin nating pumunta kayo sa korte. Ang proseso ay tatagal ng 1 hanggang 1 taon at kalahati. Makukuha ninyo ang maksimum na kalahating mapatutunayang ari-arian, ngunit ang reputasyon tumingin siya kay Ana ng halos may simpatya. Ang makaso nga nulman ay mahilig sa maruming kumot. Maari kaming magpresenta ng mga saksi mula sa kapitbahay na madalas kayong nag-aaway na si Ana ay madalas na umaalis sa gabi. Hindi ito kinakailangang katotohanan, ngunit sa korte ay kumukuha ang dumi.
Naramdaman ni Ana ang pagsasara ng lahat ng bagay sa loob niya ngunit hindi sa takot. Sa biglaan, halos pisikal na pagkasuklam, dahan-dahan siyang tumayo. Attorney Cruz, 3 taon akong libre-libreng katulong, emosyonal na punching bag, at ATM sa isang tao. Naisip ba ninyo talagang matatakot ako sa mga sismis na mga kapitbahay at mga huwat na patunay ng pagtataksil? Inilipat niya ang tingin kay Romel. Alam mo, ang pinaka nakakatawa ay hindi ko gusto na mawalan kang lahat. Gusto ko lang bayaran mo ang 3 taon ng aking kahihiyan, hindi sa para sa pag-unawa. Ngunit wala kang kakayahang gawin yan. Lumingon siya sa Attorney Rivera. Attorney Rivera, gusto kong maksimum na maaring gawin ng batas. Lahat ng mapapatunayan at ni isang sentimo ay wala. Pagkatapos tumingin siya kay Lourdes. At sa inyo, Lourdes, sana ay makahanap kayong bagong katulong. Umaasa akong mas matagal siya kaysa 3 taon, bagamat nagdududa ako. Kinuha niya ang bag at pumunta sa pintuan, naksara ang pinto sa likod niya ng malumanay. Sa koridor ay naabutan siya ni Attorney Rivera at hinawakan ang siko. Mahusay ka, napakayos ng sarili mo. Tumango si Ana, pinipisil ang lalamunan, ngunit walang luha. Gusto ko na lang na huwag sila gawing gawa akong tulad ng dati nila. Paggalipas ang 4 na buwan, inilabas ng korte ang desisyon. Nakuha ni Ana ang kalahatingan, halagang deposito 150,000 piso. Buong kompensasyon para sa huwad na utang 450,000 piso. Kalahating halaga ng pinagsama naming muebles at teknolohiya at moral na kompensasyon na 100,000 piso. Kabuuan humigit kumulang 8,500,000 piso. Ang apartment na nakapangalan kay Romel ay hindi niya hinawakan, hindi niya kailangan iyon. Pagkatapos ang desisyon ng korte, si Lourdes ay ilang linggo na nagdusa sa presyon ng dugo at puso, inakusahan si Ana sa lahat ng kasalanan. Si Romel ay nagpapalimos sa social media, nagpalit ng profile picture sa isang itim at puting litrato, at umalis sa mahabang business trip. At si Ana ay nakabit ng larawan, nakuhangang pusa mapula, walang kahihiyan, lubos na naniniwala na pagmamay-ari niya ang buong mundo. Nagsimula siyang tumakbo uli ng umaga, bumalik sa yoga, nakipagkita kay Mikhail ng walang pagmamadali, walang malakas na salita at pangako. Simpleng kape, lakad, pag-usap. Minsan, hawak niya ang kanyang kamay at hindi ito binabalik ni Ana. Minsan, sa pagdaan sa building kung saan siya noon nakatira kasama si Romel, tinitingnan niya ang bintana ng ika-5 palapag. Bihira ang ilaw doon at ganap na walang pakialam siya kung sino at paano naglilikpit ng sahig bago dumating ang mga bisita dahil ang kanyang sariling sahig ay siya mismo ang naglilinis at ginagawa niya ito ng may kasiyahan.